Noong Mayo nitong taon lamang, naging laman ng social media world ng video ng motovlogger na si Yana o sa tunay na buhay ay si Aliana Maria Aguinaldo. Maraming mga netizens noon ang nagalit kay Aliana at inulan siya ng batikos, panghuhusga at kritisismo. Pero ang tanong ngayon ay kung nasaan na nga ba si Yana o si Miss You Tell Me? Ano na nga ba ang nangyari sa kanya mula nang nawala ang issue tungkol sa kinasangkutan niyang road rage? Pero bago natin sagutin ang mga tanong na iyan, balikan muna natin ang mga nangyari tungkol sa kanyang kontrobersyal na video. Si Yana ay isang motovlogger na naging viral dahil sa isang road rage incident na naitala sa Zambales. Sa nasabing video, makikita siyang nagtaas ng kanyang gitnang daliri at nakipagpalitan ng salita sa isang lalaking motorista matapos magkaaberya sa kalsada. Ang eksenang ito ay mabilis na kumalat sa social media at naging paksa ng matinding diskusyon online. Dahil dito, inisyuhan siya ng Land Transportation Office o LTO ng isang show cause order o SCO na mag-uutos sa kanya na magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspendihin o kansilahin ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Ayon sa LTO, ang kanyang aksyon ay nagpapakita ng hindi tamang pag-uugali sa kalsada na maaaring magdulot ng mas malalang panganib sa iba. Sa kabila ng mga batikos, nanindigan si Yana sa kanyang mga aksyon at naglabas ng mga pahayag na nagpapakita ng hindi pagsisisi. Sinabi niyang hindi siya nagmamalasakit kung magbago ang pananaw ng iba sa kanya at mas pinahahalaghan niya ang mga taga-subaybay o mga followers niya na may common sense. Ang insidenteng ito ay nagbigay daan sa mga isyu ng disiplina at tamang pag-uugali sa kalsada, pati na rin ang responsibilidad ng mga vlogger sa kanilang mga nilalaman at ang epekto nito sa publiko. Dahil din dito, siya ay idineklarang persona non grata ng pamahalaang panlalawigan ng Zambales. Matapos ang insidente, kung noong una ay ayaw talaga nitong humingi ng tawad, ilang araw lamang ang lumipas. Sa isang video na in-upload ni Yana sa kanyang social media, mapapanood na nagtungo sila ng kanyang kapatid sa pinagtatrabahuhan ng nakaalitan niyang pickup driver upang personal na humingi ng tawad. Ngunit sa pagpunta nila, hindi nila dinatnan ang driver. Kung kaya sa isang video message na lamang inilahad ni Yana ang kanyang paumanhin. Yan, dito na kami sa work area ni Mang Jimmy. Hopefully maabutan naman siya. Ayun. Gusto ko kasi personal manghingi ng pasensya si Yana. Kasi kung public apology, oo, makikita nila pero iba pa rin yung personal syempre. Wala pa rin pero kailangan na namin kasing bumaba. So, mamaya na lang gagawa na lang ng public apology video to. Ha? Po. Okay. Baba na kami. Pasensya na po ulit. Pasensya na po. Ilang netizens ang nagsabing kasama umuno ng grupo ni Yana ang senador noong mangyari ang insidente, kaya tila agresibo ang vlogger sa daan. Nilinaw naman ni JV Ejercito ang pagkakadawit niya tungkol sa nangyaring insidente. Nagbigay ng matapang na pahayag sa Senador JV Ejercito sa controversial na road rage incident kung saan sangkot ang lady motovlogger na si Yana. Ayon sa senador, agad niyang ipinadala ang viral video ng insidente kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon para sa karampatang aksyon. Binigyang diin ni Ejercito na bagamat humingi ng paumanhin si Yana sa publiko, dapat pa rin magkaroon ng aksyon mula sa mga otoridad kagaya ng LTO para maturuan ng mga motorista ng disiplina sa lansangan. We should never tolerate this kind of behavior, ani Ejercito, kasabay ng panawagan ng respeto para sa mga lokal na lugar na dinadaanan ng mga riders. Sa mga lumabas pang ulat, bagamat hindi pa kumpirmado, ang pinagsalitaan ng masama at dinirty finger ni Yana na driver ng pickup na Jimmy umano ang pangalan ay hindi lang naman pala umano isang driver kundi isang negosyante. Ang pickup na kinantsawan ng vlogger ay panghakot lamang umano ng graba ni Jimmy sa kanilang planta at ilan sa mga kapatid umano nito ay may sariling mga factory sa bansang Taiwan. Maraming mga netizens ang nagsabi na masyado umunong mataas ang tingin ni Yana sa kanyang sarili. Wala pa naman umano siyang dapat ipagmalaki dahil kahit ang kanyang height ay literal na 5'1" at hindi katangkaran, anang ilang netizens. Hindi pa din naman umano ganoon kadami ang kanyang mga followers para mag-astang top earning vlogger sa Pilipinas. Napabalita din na hindi naman ito ganoon kayaman o kahit na may kaya pa siya, hindi dapat umano ito ang asal ng isang influencer.
Wala din umanong sinseridad ang paghingi niya ng tawad kay Jimmy. May lumabas pa ng mga usap-usapan sa social media na sinadyang hindi tanggalin ni Yana ang kontrobersyal na video sa kanyang Facebook page dahil sayang umano ang kinikita nito mula sa naturang video. Tinawag pa niyang utu-uto ang kanyang mga followers. To grow is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue. Sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Sa panahon ngayon ay malaki ang papel na ginagampanan ng social media sa paghubog ng pananaw ng publiko. Isa sa mga napapanahong halimbawa nito ay ang kaso ni Aliana Maria Aguinaldo, mas kilala sa online bilang Yana Motovlog. Si Yana ay naging sentro ng kontrobersiya matapos masangkot sa isang viral road rage na insidente sa Zambales. Matapos ang insidente, agad na kumilos ang Land Transportation Office o LTO upang disiplinahin si Yana. Siya ay pinatawan ng 5,000 pisong multa para sa paggamit ng motorsiklo nang walang side mirrors at karagdagang 2,000 pesos para sa reckless driving. Subalit hindi rito nagtapos ang kanyang pananagutan. Ang kanyang driver's license ay preventively suspended sa loob ng 70 araw at nananatiling hindi pa naibabalik ang bisa nito sapagkat hindi pa niya naisusuko ang mismong motorsiklong ginamit sa insidente. Ayon sa LTO, mahalaga ang motorsiklo sa proseso ng investigasyon at teknikal na pagsusuri. Bagamat nagpakita si Yana sa LTO noong Mayo 23 upang kunin ang resolusyon ng kaso, hindi niya sinunod ang utos na dalhin ang kanyang motorsiklo. Ipinahayag niyang ito ay dahil sa mga banta sa kanyang seguridad dulot ng matinding batiko sa social media. Ayon sa kanyang pahayag, tinanggap niya ang parusa ng LTO hindi dahil sa pagkilala sa proseso, kundi dahil nais niyang magpatuloy ng may integridad at hindi na palalain pa ang kaguluhan. Sa kabila ng mga batikos, sinabi rin niyang dapat pagtuunan ng pansin ng mga otoridad ang mas seryosong problema sa kalsada gaya ng overloaded trucks, pagharang sa emergency lanes at kakulangan ng pedestrian infrastructure. Isang mahalagang aspeto ng isyong ito ay ang papel ng social media. Ayon sa mga ulat, na-delete o na-deactivate ang kanyang Facebook page marahil dahil sa mass reporting mula sa netizens na hindi natuwa sa kanyang naging asal. Sa ulat ng Pinoy Publiko, ang kanyang orihinal na Facebook account ay tinanggal matapos ang serye ng reklamo at ito ay nagtulak sa kanya upang gumawa ng bagong page na may nakalagay na new account, new life. Sa kabila nito, batid niyang maaari rin itong mawala kung pagpapatuloy ang mass reporting. Ito ay malinaw na patunay kung paano maaaring gamitin ng publiko ang collective digital action upang ipahayag ang kanilang posisyon sa isang issue. Ayon sa LTO, ang patuloy na paglalathala ng video na ito ay nagpapakita ng kakulangan ng pagsisisi at posibleng paglabag sa mga prinsipyo ng tamang asal sa online platforms. Tinuligsa rin ito ng ilang opisyal ng gobyerno dahil sa impluwensya ng content creators sa riding community at sa kabataang tumatangkilik sa motovlogging. Ang kasong ito ay nagsisilbing babala, hindi lamang sa mga influencer kundi sa lahat ng gumagamit ng social media. Malaki ang responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang public figure. Ang anumang kilos sa publiko, lalo na kung ito'y nakadokumento at nai-upload online, ay maaaring magdulot ng legal, moral at social consequences. Ang pagkakaroon ng malaking bilang ng followers ay hindi exemption sa batas, kundi karagdagang tungkulin upang maging ehemplo ng tamang asal at disiplina. Sa kabuuan, ang kwento ni Yana Motovlog ay salamin ng modernong realidad na ang online presence ay hindi hiwalay sa tunay na buhay. Sa halip, ito ay isang extension ng ating pagkatao at pananagutan. Sa gitna ng mga kontrobersiya at legal na usapin, ang tanong ngayon ay hindi lamang nasaan na nga ba si Yana Motovlog, kundi ano ang natutunan natin sa nangyaring ito.